Hello guys, my name is JB Bison and once again, welcome back to my channel. And for today's video guys, ipapakita ko sa inyo yung pag-install ng ating mga pintuan. And the same time, pinapinturahan na din natin o pinaayos na din natin yung ceiling doon sa may first floor at kumbaga pinapalitadahan din natin ng konti yung ating first floor. So yun guys, ituturo ko ulit kayo o ipapakita ko sa inyo yung mga nagawa ng ating contractor. So, ito yung ating main room o yung ating master bedroom. So, open natin. Yan yung pinto na-install na. So, yan. So, konti na lang guys. Medyo magbabakong na yung ating mga pinto. So, buti na lang at nagkaroon ulit tayo ng budget para ma-install yung ating mga pinto. Kasi hindi siya kasama doon sa installation nung binili natin yung ating pinto. Kasi nagkaroon kami ng miscommunication with contractor, hindi pala sila, kumbaga hindi kumpleto sila, wala silang gamit para sa pag-install ng ating pinto. Kaya nagkaroon tayo ng, kumbaga gawa natin sa iba yung pag-install ng ating pinto. So buksan natin ang ating first room para makita natin yung room din natin sa loob. So yan, na-install na din natin yung doorknob at saka yung susi. So yan guys, ito na yung ating pinto. Yan. Then next, ito yung ating second room o room ng aking inay. So yan, yung ating pinto. Na-install na din. So pasok tayo. So, dito ko muna nilagay kasi yung ibang gamit. Kasi, okay na yung mga tiles din dito, naayos na. Yan, dito ko muna nilagay. Nilipat ko muna dito sa room ng aking inay yung mga gamit pa natin. So, yan, guys. Ito yung pinto na na-install. So, yan. So, pwede nang ilak, pwede nang matulog dito. Yun, kumbaga safe na tayo. Kung sakasakaling tayo ay mag-sleep over dito. So, yun guys. Then guys, ito yung isang third room natin. So, ito yung isang room natin na inilagay dun sa pinaka-extension ng ating bahay. So, yan na yun. Install na din. So, napakahirap nung pag-install niyan, lalo na. At hindi, kumbaga, yung ating hamba ay lumiit. So, kailangan i-adjust yung pinto. So, yan. So, ito. Yan. So, yan. Pwede nang matulog dito kasi meron na tayong pinto, meron na ding bintana. So, wala na tayong magiging problema. Medyo mainit na lang siguro yung magiging natin dito. Mabanas, kumbaga. So, yan. Ayan, okay na din yan. Pa-skim coat na natin o na masilyahan na yung ating natitirang pader. So, yan. Tapos, ito yung CR natin. Yan. Nalagyan na. Actually, hindi pa siya finish, pero at least naumpisahan na uli na maglagay ng tiles. Yan. So, malapit na, guys. Sana ay bago mag-December or December, hopefully makalipat na tayo dito. So, yan. So, isasaraduhan na muna natin. Then, ito yung ating sa may terrace. Yan. Okay, na-install na din. So, yan. So, papakita ko naman sa inyo ang terrace natin at saka yung
yung mga nagawa doon. Actually, na-advance ko na siya para hindi kalawangin yung ating terrace. So yan guys, napapinturahan na natin yung ating terrace, yung ating railings ng ating terrace. Tapos ito, napa-finish na din natin para kumbaga maging malinaw na yung kabuuan ng ating bahay sa labas. So yan. So siguro dahil medyo ano naman to, medyo madali naman yung magiging ano nito kasi ito ay lilihahin. Siguro ako na lang yung magliliha dito. At the same time, purpose coatan ko na lang din muna para at least iba-iba yung magiging visual sa labas ng ating bahay. So yan guys. Then ito guys, ito ang sinasabi ko sa inyo kanina na pinaayos ko na din. Kumbaga ready na for ceiling installation yung ating first floor. So by the way guys, yung ating main door na-install na din pala. So nakalimutan ko na. So yan yung ating main door. Yan. So na-install na yung ating main door. Yan. Open na muna natin. Then ipapakita ko sa inyo yung mga pinagawa natin. Yan. So ready for ceiling installation na yung ating ceiling dito sa first floor. So yan, ano ko na lahat. Yan. Kung papansin nyo, may coating na din siya ng first coating, yung primer na tinatawag. Yan. Then ito, napaayos na din natin. Pero hindi pa siya totally tapos kasi marami pang kailangang gawin. At the same time, yung ating magiging laboratory, yung ating lababo, yan, napaumpisahan ko na din para kung sakasakali ay konti na lang yung gagawin. So yan. Ito nga pala yung ating CR dito sa baba. So hindi pa rin nga ito kumbaga nagagawa kasi marami pang kailangang gawin. So nagkakaroon tayo ng issue dito nga sa paggagawa nito. Yung ating bintana dito ay ipapalipat natin dito sa side na to para kumbaga magkaroon din siya ng liwanag. And the same time, yung singaw ng ating CR lalabas. Kasi kung dito siya naka-install, yung singaw ng ating CR ay sa loob din ng ating kitchen mapupunta. So, ang pangit naman tingnan, ano? So, yan. Papayos natin yan. Makikita nyo yung transformation yan kapag nagkaroon na tayo ng budget. Kasi yung budget kasi yung issue natin. Kaya, until now, hindi pa rin siya nagagawa. So, yan guys. Yan. So, yan. Pwede na yung lagyan. Yan. So ito, napaayos na din natin. Pero meron pa tayong kasing plan dito na kailangan nating isaalang-alang bago ma-turn over ang ating o bago tayo mag-move in dito. So soon, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga issue na yon na dapat na magawa dito sa ating unit. Yan. So ito yung ating magiging store or office. Yan. So, okay na din siya. Napaayos ko na. Yan. So, ito daw, okay na naman itong ganito. Pero, syempre, gusto ko na bago siya takluban, ay maging maayos na. Kasi, ang issue natin dyan, or ang sabi ng ating contractor, pwede na siyang installan ng ceiling. Pero sabi ko, ayaw ko, o hindi ko gusto na magkaroon pa ng kaunting mga crack-crack dyan, na parang kapag sinundot mong ganyan, malalaglag yung mga mga semento. So sabi ko, kailangan munang ayusin yan bago takluban. Hindi pwede na maganda sa labas, sa loob naman ay pangit. So yon. Medyo pagdating sa mga ganong issue, medyo tayo doon, kailangan natin gawin for our safety na din. Yan. So, yan guys.
Soon makakalipat na tayo dito, konting-konti na lang. Yan guys, kumbaga meron ng malinaw na direksyon ang ating bahay. So, sana makapag-movie na tayo bago mag-December or by the month of December. So, yan guys, ang kabuuan ng ating bahay. Kung makikita nyo, maganda-ganda na yung visual o yung view ng ating bahay para at least unti-unti na pag-move in na tayo. So yan, marami pang kailangan gawin pero unti-unti magagawa natin ang paraan yan. So yan yung bahay natin. So malapit na. Malapit ng lipatan. So may issue pa din tayo dito sa bandang likod natin. So ang plan ko kasi dyan, mapapinish na to para at least habang tag-init pa. Kasi yung issue natin sa loob, naglili kasi yung tubig once na umulan. Kasi dito yung parang dyan sumisinip yung tubig, then pumapasok dun sa ating kisame. So kailangan mapaayos na yan. So at the same time, yung likod natin, kailangan mapa-finish din yan para at least yun pa rin maging issue natin once na umulan, posible na mag-leak sa loob. So yun guys, nakita nyo na uli yung kumbaga pinaka-update sa bahay natin. So yun, siguro pag medyo okay na to or okay na yung unit natin, pwede na tayo mag-accept ng mga visitors o kahit siguro makita nila yung ating sample ng design ng ating unit. So yun guys, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe and click the bell button para updated kayo sa lahat ng mga latest na videos natin. So guys, maraming salamat.